Yan, nakabidyo na yan, video na. Kaya naman po, mapalad kayo mga taga-Bulihan, sapagkat ang Panginoon ay lagi akong dinadako sa inyong lugar upang magpahagi ng salita ng Diyos, lalo na po sa mga panahon ito. Ako po muna yung mananalangin, nagilang Ama na nasa langit. Salamat po sa sinapa mong muli sa lugar na ito ng Bulihan upang magbahagi ng iyong makapangyarihang salita sa mga taga-Bulihan. Sila na makikinig, Panginoon, ipuin mo silang lahat upang patuloyin ay iyong salita sa kanilang mga puso at sa buhay ito. Ano mo po sa mga panahon ito? At anumang Espiritu na hindi mula sa Holy Spirit, tinatapon kong pabalik sa hell in Jesus' name. At aking pinakalagan ang Holy Spirit ang siyang mamusap sa aming kalagayan. Ikaw, Holy Spirit, ang bahala sa akin. Ikaw ang mamusap sa kanila. Ikaw ang mataas sa kanila. Sa pangalan ng Panginoong Yesus at palibutan ako ng iyong mga angels. Upang walang sumumpala sa akin ang salita ng Diyos sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Sa mga taga-Bulihan, kamakailan, at magpapatuloy na nakikita natin ang nangyayari kayo sa Israel. Mga taga-Bulihan, ang Israel po ang siyang orasan ng Diyos. Lagi po natin tatandaan ang Israel, ang chosen people of God. At ang Israel, ang ating Panginoong Yesus ay isang Hudyo. Kaya ano siya'y pinako sa krus. Si Pontius Pilate nilagay ang karatula sa krus, King of the Jews. Kaya nga po mga kapatid, subalit ang mga Hudyo ay hindi kumilala sa Panginoong Yesus. Siguro ng panahon ni Jesus, 1% lang ng mga Hudyo ang kumilala kay Jesus bilang King of the Jews. Subalit 99% sa kanila ay hindi kumilala sa Panginoong Yesus. Kaya naman, ang Hudyo mula hanggang ngayon ay lagi naman may digmaan. Sapagkat hindi nilang kinilala ang kanilang pagkakasipos, ang kanilang hari, at totoo, manunubos nila. Kaya naman, ang Israel mula noon hanggang ngayon ay lagi nakakaranas ng digmaan. Ang Israel mula noon hanggang ngayon ay wala ng kapayapaan. Sapagkat naging matigas ang kanilang ulo. Hindi nila kinilala si Jesus na kanilang manunubos. Subalit sa panahon ngayon, mga kapatid, marami na rin mga Israelita, mga Hudyo, ang kumilala sa Panginoon, pero hindi pa lahat. Kaya nga makikita natin sa social media na pag may nagpapaasi ng salita ng Diyos at tungkol kay Jesus, ang mga Hudyo, sila'y dinudulaan, sila'y sinasampal, sila'y sinusumpe ng mga Hudyo. Sapagkat hanggang ngayon, marami pa rin mga Hudyo. Ang mga Israelita ang hindi kumikilala kay Jesus. Kaya naman, mula noon hanggang ngayon, wala silang kapayapaan. At iyon ay mapapasa natin sa aklat ni Zacarias
verse 14, behold, the day of the Lord cometh, and thy spoil shall be divided in the midst of thee. Behold, the day of the Lord cometh. Mga kapatid, tayo po ay nasa mga huling araw na. Ang tagapulihan, alam ko pa na tayo po ay nasa mga huling araw na bago bumalik si Jesus. Kung hindi niyo po alam, pinapaalam ko po sa inyo na si Jesus ay muling babalik sa lupa. Subalit, ito po ay may dalawang bahagi ang pagbabalik ni Jesus. Una, yung tinatawag na rapture of the church o yung pag-akaw ng Panginoon sa kanyang mga lingkod. Yung mga Kristiyano na naborn-again at ipinamuhay ang salita ng Diyos, pinamuhay ang salita ng Diyos, namuhay sa kabanalan, sa katotohanan, sa pananampalataya kay Jesus, ay kukunin ng Panginoon at sasalubungin ng mga mananampalataya sa Jesus sa alapahan. At magkatapos, ang mga kasuotan ng mga mananampalataya ay naiiwan dito sa lupa sapagkat ang kasuotan ito ay hindi pa pwede sa langit. Pero yung kasuotan na para sa langit, yung kasuotan natin dito sa lupa ay hindi pwede sa langit. Kaya po, ang mga Kristiyano na kukunin ng Panginoon sa pag-agaw, mawawala dito sa lupa. Magdidisappear po sila, mga kapatid, at maiiwan ang kanilang mga kasuotan. At sasalubungin nila si Jesus sa alapahan at sama-sama silang dadalhin ni Jesus sa kanyang kaharian. Yun po yung unang bahagi ng pagbabalik ni Jesus. At yun po ay malapit na sapagkat yung pinabanggit ni Propeta Zechariah, behold, the day of the Lord cometh, and thy spoil shall be divided in the midst of thee. For I will gather all nations against Jerusalem to battle. Hindi po ba pinabanggit dito lahat halos na mga bansa ay papalipunan ang Jerusalem, ang kapital ng Israel. Ngayon po ang kapital ng Israel ay Tel Aviv. Subalit ito po ay nais na nilang palitan ng Jerusalem ang kanilang kapital at inumpisa na po nila ito. Kaya po yung nakasulat sa aklat ni Zacarias ay nangyayari na po sa panahon natin ngayon. Ang lahat ng mga bansa kagaya na nangyayari ngayon sa Israel. Hindi ba ang Israel ngayon ay puro tigmaan? Ngayon po ay kalaban nila ang Iran. Kalaban nila ang Yemen. Kalaban nila ang Iraq, ang Syria, ang Palestine, ang Hamas, ang Hezbollah. At ito po ay papunta sa mas maraming bansa ang papalibot sa Jerusalem o sa Israel at sila ay sasakupin. Mga kapatid, ang araw po ito ay tandaan ninyo sapagkat dito narinig na si Jesus ay malapit nang bumalik sa lupa. Subalit hindi siya aapak sa lupa, kung lamang siya sa alapahan, sa ulan. At sasalubungin niya ang mga palatayang kagaya namin. At kagaya ninyo na tumangkap at sumampalataya sa Panginoong Jesus. Sasalubungin natin si
Jesus sa lakmaang. At tayo po ay dadali ni Jesus sa kanyang kaharian, sa kalangitan, at doon ay sasapiling na tayo ng Panginoon magpasawalang hanggan. Eternity na po yun, mga kapatid. Kaya po mga kapatid, kayo po na narito, tayo po lahat na narito pa sa lupa, hanggat hindi pa nangyayari yun. Meron tayong nagkakataon magsisi sa ating mga kasalanan. May pagkakataon pa tayo sumampalataya sa Panginoong Jesus. May pagkakataon pa tayo maligtas. Ang tama mong gagawin, magsisi sa iyong mga kasalanan. Tanggapin si Jesus bilang Panginoon na kapagligtas. At ipamuhay mo ang salita ng Diyos habang hindi pa dumarating yung araw na yun, mga kapatid. Masabihin ko na po sa inyo, yung araw po na yun ay biglaan darating na kagaya sa magnanakaw. Like a thief in the night. Di po ba? At tayo, ninakawan, hindi natin alam kung kailan sila mag-strike, kung kailan sila magnanakaw. Ang pagdating ng Panginoon, na tayo magnanakaw like a thief in the night, hindi mo alam kung kailan siya darating. Subalit, ang mga signs ng pagparito ng Panginoon ay nasa atin na. Bibigyan tayo ng signs ng Panginoon, kagaya ng pinabanggit ko ngayon. Sa aklat ni Zechariah, ang sign po nandito na sa ating harapan. At sabi rito, for I will gather all nations against Jerusalem to battle, and the city shall be taken, and the houses rebuilt, and the women ravished, and half of the city shall go forth in captivity, and the rest of you of the people that not all from the city. So dito pinabanggit sa Propeta Zechariah, ang mga huling araw bago dumating ang Jesus, ang lahat ng mga bansa ay sasakupin ang Jerusalem, ang capital ng Israel. Ito po ay unti-unti na natin nararanasan at nakikita sa social media. Kung sa mula ng social media mo, ang dati mo makikita sa lahat ang nangyayari ngayon sa Israel. Kung saan ang Israel ngayon nagkikipagdigmaan sa maraming fronts. Andyan ang Hamas, andyan ang Hezbollah, andyan ang Houthis, andyan ang Iran, ang Syria, at ang Iran. Mga kapagulihan, kumisip po tayo. Magpatuloy lang tayo sa buhay natin. Subalit, dapat tayo maghanda sapagkat si Jesus ay paparating na. Parating na daw kaya. Mga kapatid, ihanda natin ang ating mga sarili, ihanda natin ang ating mga pamilya, ihanda natin ang ating mga asawa, ihanda natin ang ating mga anak, sapagkat after ng rapture ay magkakaroon ng matawakang chaos sa buong mundo. Hindi ba nararanasan na natin ito ngayon? Ibig sabihin, palapit na tayo sa araw ngayon. At ito na nga po yun. Maaaring mangyari yun, baka mamaya, pagkatapos ito. Masusunod na mga araw,
susunod ng mga linggo, mangyari na po yun. Kaya po mga taga-Bulian, ihanglawakan ang ating mga sarili. Tayo po ay nasa mga huling araw na si Jesus ay muling babalik. Pag ito na paging gamot at sinaliwala mo, ikaw ang may problema, hindi po kami. Kapag ikaw narinig mo to at hindi ka mag-bumisip, at hindi ka pinaganda, at ikaw ay naiwan sa rapture, kapatid, kasalanan ko yun, hindi na po namin kasalanan yun. Sapagkat ulit-ulit pinaparinig sa iyo ng Panginoon na malapit mo siyang bumalik, subalit hindi ka nakikinig. Nagkala ko, life goes on. Nagkala na ang sabi. Hindi po gano'n, mga kapatid. Kaya nga po, mga taga-Bulian, maging matalino tayo. Magsisi na po tayo sa ating mga kasalanan at pagkapilan natin si Jesus bilang Panginoon at ating tagapagligtas habang may oras na pa. Mamaya magpe-pray po ako. Tanggapin po ninyo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Dahil kung hindi, baka huli na ang lahat. Mahuli na ang lahat para sa iyo at para sa pamilya mo. Ang sabi nito, halos lahat ng bansa malilibutan ng Israel sa pagkakas ng Israel sa verse 3 ng Zechariah 14 verse 3. Then shall the Lord go forth and fight against those nations. Ang Panginoon ay lahat ng bansa na sasakop sa Israel ay kakalabanin ng Diyos. Ang mga Israelita, kahit nagtitigas sa ulo, minahal ka rin ng Diyos dahil nangako siya kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, ang pagpapala sa Israel. Sapagkat ang Israelita ay chosen people of God. Kaya sino mang bansa kumakalaban dito ay isang hangal na bansa. Wala magkatagumpay ng bansa laban sa Israel. The most powerful nation in the world is Israel. Yun po ang hindi nyo alam sapagkat the God of Abraham, Isaac, and Jacob is the God that protected Israel. Kaya naman po, nakikita ninyo, kahit umuulan ng missiles, pagmula sa Iran, sa butang Israel, hindi lahat tumatama. Pagkat meron silang Iron Dome, subalit ang iba nakakalusot, subalit tumatama sa hindi mataon-tao o lugar. Kaya naman, samantalang kapag ang Israel ang tumatake sa Iran, sabog lahat. Doon pinagpakita lang ang kamay ng Diyos ay nasa bansang Israel at sino man pumakalaban dito, kagaya ng pinabanggit ni Propeta Zacarias. Sabi ng Panginoon, I will fight against those nations. Ang Panginoon ang lalaban para sa Israel. Sapagkat si Abraham, si Isaac, si Jacob ay nangako ang Diyos sa kanila na pagpapalawin. At si Abraham, ang forefathers ng mga Israelita ay naging kaibigan ng Diyos. Kaya ang Panginoon ay nangako kay Abraham at pagpapalain niya ang lahi ni Abraham at yun ang mga Israelita. At ang mga Kristiyano po ay spiritual na Israelita.
ka sa paningin ng Diyos. Kaya sila nito ay may pagpapala kung paano pinagpala ng Diyos ang mga Israelita. Sabi ng Panginoon, I will fight against those nations. Sinong mananalo ang kalaban ko ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Isa kang hangal na bansa kapag pinalaban ko ang Diyos, the Almighty. At sino man pumakalaban ng Diyos na makapangyarihan sa lahat ay may tuturing na hangal sa paningin ng Diyos at walang magkakagumpay laban sa Diyos. Kaya mga bansang ito at nagsama-sama pa silang bumusog sa Israel, lahat sila ay magdadaki ng Israel sapagkat sa huli ang Diyos Kristo ang lalaban para sa kanila. As when he fought in the day of battle, and his feet shall stand in the day about the mountain plain, which is before Jerusalem on the east, and the mount of Olives shall be in the midst thereof toward the east, and toward the west, and half of the mountain shall be moved toward the north, and half of it toward the south. So dito pinapakita ang Panginoon mismo ang lalaban. Can you just imagine ang Diyos lalaban para sa bayan ng Israel? Kaya itong mga bansa na ngayon ay pumapalibot sa Israel, ngayon pala hindi na sila manalo-nalo. Ang hindi nila alam na salita ng Diyos na sa Biblia. Ang Diyos mismo ang protektor ng bansang Israel at ang Diyos mismo ang bansa. Ang Diyos mismo ang nagmahal sa bansang Israel sapagkat pangako siya kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. Kaya nga po mga tagapilihan, pinapakita ko lamang sa inyo na tayo po ay nasa mga huwag araw na. Kaya po, magsisi na po tayo sa ating mga kasalanan. Tanggapin din natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas upang sa pagpagaling ni Jesus ay makuha tayo ni Jesus at ay sama kadalhin sa kanyang kaharuan. Mga kapatid, dito po pinabanggit sa 1 Thessalonians, ang sabi dito, for the Lord Himself, 1 Thessalonians 4:16, for the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Dito po pinapakita yung mga Kristiyanong nangamatay. Pagkala na si Jesus ay umakyat sa langit. Magmula ng time na yun hanggang sa time natin, lahat ng mga nangamatay ng Kristiyano ay pupuhayin ng Panginoon sa araw ng pag-agaw o ng rapture of the church. Naging ang mga apostol ay makakasamang pupuhayin at bibigyan sila ng
katawang panlangit, lahat ng mararapyo ay bibigyan ng Panginoon ng katawang panlangit. Yung katawan ni Jesus, lusengan ko sulit at tumatagos sa mga dingding, yung glorified body. At yun din po ibibigay ng Panginoon ng glorified body sa mga mararapyo sa araw na yun. Kapagkat ang katawan natin ito ay panglupa lamang, hindi ito panlangit at hindi ito pwede sa langit. Kaya ito ay papalitan. Kaya yung mga nangamatay na, at wala na panahon pa ng mga apostol hanggang sa panahon natin ngayon, sa araw ng Diyos, yung buhayin ng Panginoon mga nangamatay. Mauna sila sa mga buhay, kasalubong sila sa alapaan. At pagkatapos, yung mga buhay, at kagaya po natin, na buhay, na sumampalataya sa Panginoon, ipinamunuhay ang salita ng Diyos, mawawala din dito sa lupa. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. Maunang pupuhayin ng Panginoon yung mga nangamatay na Kristiyano. Mula noon hanggang ngayon, pupuhayin silang lahat. At pagkatapos yung mga buhay, ibigyan ng Panginoon ang glorified body. At sama-sama yung mga buhay at mga patay na binuhay ng Panginoon, sasalubong sa Panginoon sa alapaan. At doon, layakapin sila ni Jesus. At kagaling ni Jesus, sa kanyang kahanggan. Mga kapatid, mga tagatuyan, napakagandang sakto ang araw na yun. Subalit, dito sa lupa, sa ibabaw ng lupa, dahil pupunin na ng Panginoon, kasama pupunin ng Panginoon ang Holy Spirit, at yung mga Kristiyano, at pagkatapos ko ay paparusahan ng Diyos ang Espiritu Santo na hindi nagsisi sa kanyang kasalanan, hindi sumampalataya sa Panginoong Jesus. Sama-sama parurusahan ng Ama ang lahat ng tao sa lupa na hindi kumilala sa Panginoong Jesus na kanyang pinadala, hindi sumampalataya sa Kanya, hindi nakinig sa Kanyang mga salita. Marurusahan sila ng Diyos Ama. Kaya dito sa lupa, magkakagulo, magkakaroon ng tigmaan, magkakaroon ng mga lindol, magkakaroon ng mga tsunami, magkakaroon ng mga pagpagok ng vulkan, magkakaroon ng malalakas na paglindol, malalakas na pag-ulan, bagyo, sabay-sabay na ulan. Can you just imagine kung gaano nakakatakot yung araw ngayon ng rapture? Yung mga mananampalataya, masaya, yung sa alapaan, sapagkat kapili nila si Jesus, sapagkat sila ay nagpakumbaba, tinanggap si Jesus bilang Panginoon magpapagligtas, at ipinabuhay ang salita ng Diyos. Kaya naman, tuwa-tuwa sila doon sa alapaan, at yayakapin sila ni Jesus, at dadalhin ni Jesus na kanyang panginoon sa langit na third heaven. At doon, kasama ng mga
angels. At sila ay masaya sa kaharian, sa langit, at magkakaroon ng malawakang pagsasaya sa langit sa mga Kristiyano. Subalit sa lupa ay kahapisan sapagkat lahat ng kaparusahan ng Diyos. Kasi ang mga Kristiyano mo ay hindi na magdadamay sapagkat kinuha ba ng Ama ang lahat ng mga tao sa lupa ay usahan na ng Diyos. Sapagkat ang mga tao patuloy na nabuhay sa kasalanan at patuloy na hindi sumasalataya sa Panginoon Yesus kahit marami ng warning na Panginoon ay babalik na. Nawawag kayo ng kasama doon sa maiiwan at parurusahan ng Diyos dahil hindi nagpapos sa kanilang mga kasalanan. Tapos, mabuhay pa sa kasalanan at hindi sumampalataya sa Panginoong Yesus. Ang prayer ng mga tagapulihan ay para-capture. Ang mga tagapulihan ay magkuha ni Jesus at nadala sa kanyang kaharian sa araw na yun. Subalit ang desisyon ay wala sa akin, kundi nasa inyong mga tagapulihan. Ang tanging nilang gagawin, magpakumbaba, humingi ng tawad sa Panginoon, at tanggapin si Jesus bilang Panginoon at inyong magpagligtas. Yun na ang gagawin po ninyo, mga kapatid, at ipapabuhay mo lang ang salita ng Diyos araw-araw hanggang hindi pa dumarating si Jesus. Subalit mga kapatid, ang panahon at ang oras ay napakaiksi na sapagkat ang mga senyales na si Jesus ay babalik na ay nasa ating harapan. Nakikita na ang ating mga mata, naririnig na ang ating mga tuwinga. Saan pa tayo? Naniniwala na. Hayagan na ang ginagawa ng Diyos para sinasabi ng Panginoon, magsipaghanda na kayo na sumampalataya sa akin sapagkat kukunin ko na kayo, kakaroon ko na kayo sa aking kaharian. At para din sinasabi ng Panginoon, kayo naman na maiiwan sa araw na yun ay magsipagandali kayo sa mga kapulusahan na dadaling ko sa lupa. Mga kapatid, lahat ng kasamaan ay maghahari dito sa lupa sapagkat ang Holy Spirit ay mawawala na dito sa lupa at mga asin at ilaw na Kristiyano mawawala na rin dito sa lupa. At ang mga sakol na inosente, mga batang inosente, ay kukunin din ng Panginoon. Imagine po ninyo, yung mga buntis sa araw ng rapture, mawawala yung ilang mga sakol. Maraming mga buntis sa araw na yun ang halos mapapangin. Sapagkat yung kanilang pinagpupunan ay mawawala ang kanilang mga baby. Kaya ngayon, mga kapatid, nililinaw ko po sa inyo, napakalaking sigalon ang mangyayari dito sa lupa. Yun, mag-start ko yung 7 years tribulation. Itong taon ng kapigatian. Itong taon, araw-araw tatanggapin ang mundo ito ang kaparusahan ng Diyos. Ang mga digmaan, ang lahat ng mga bansa ay mag-aaway-away na. At hindi lang basta digmaan,
nuclear war ang pinag-uusapan natin mga kapatid at malalakas na earthquake. Malakas na earthquake mga kapatid, mga intensity 8, mataas ang nangyayari sa mga araw na yun ng 7 years duration. At maging ang mga baha sa mga panahon yun, halos ang mga tao lulungunin ng baha sa araw na yun ng 7 years duration. At sa araw na yun, meron lilitaw na pula ang tagapagligtas sa lupa. At yun ang Antikristo. Ang Antikristo po ay anak ni Satanas dito sa lupa. Kung paano si Jesus nagkatawang tao, ang Antikristo magkakatawang tao rin ang kapangyarihan niya mula kay Satanas. At siya po ay gagawa ng mga himala at marami siyang magagaya. Sapagkat ang sanlibutan ko ng Diyos dahil nagkakagulo at wala. Noong mundo nagkakagulo, ilitaw ang Antikristo. At ang Antikristo ito ay gagawa ng mga solusyon sa mga problema ng mundo. Kaya maraming maniniwala sa kanya at doon ay i-impose niya yung patak o the mark of the beast o yung 666 na binabanggit sa Bible. Ang kapatid ito po ang Antikristo at ang Antikristo ngayon ay buhay na buhay na. Mag-aantay na lang siya na umalis ang mga Kristiyano sa lupa. Nag-aantay na lang siya ng timing niya. Inaantay na lang niya. Holy Spirit mula sa lupa. Ang mga kapatid at ilaw ng Kristiyano mawala na rin sa lupa. At timing niya nagkakagulo ang buong mundo at nilitaw siya at magpapanggap na siya ang magsusunod ng lahat ng problema. At totoo naman magsusunod ng lahat ng problema. Sapagkat binigyan siya ni Satanas ng kapangyarihan. Ang mga problema sa mundo ang magsusunod niya. Ito ay huwag. Ito po ay deception. Kapalit po nito ay i-impose siya at pagkakatak sa noo at sa kalan ng 666. Mga kapatid, kung kayo po nabibigla at narinig nyo ang mga salitang ito, mga kapatid, kailangan nyo po tanggapin. Kapag yun ang nakasulat sa Bible, at kapag nakasulat sa Bible, yung po ay totoo. Hindi maaaring masulat sa Bible yan na hindi yan totoo. Kaya ang Antikristo ay totoo. Siya po ay buhay na at nag-aantay na lang siya na umalis ang Holy Spirit at ang mga Kristiyano sa rapture of the church. Sa aklat ni Ezekiel 28, ang sabi dito ng Panginoon, and the word of the Lord came unto me, saying, sinulat ko ni Propeta Ezekiel ang mangyayari sa hinaharap. Sabi niya, Son of man, set thy face against Gog, the land of Magog, the chief prince of Persia and Tubal, and prophesy against him. Ang Gog of Magog, and the chief of Tubal, ito po ay pangalan. Sa panahon ni Ezekiel,
Israel, hindi pa Russia, hindi pa mga Arab nation ang pangalan nila. Pero sa panahon natin ngayon, ito po ay in-interpret na Russia at lahat ng allies ng Russia. Ang sabi ng Panginoon Presidente, sulat po sa mga huling araw, ang Russia at mga allies nito. Sabi ng Panginoon, namusal ka sa kanila, ako ay lalaban sa kanila. And say, thus said the Lord God, behold, I am against thee, of both the chief prince of Persia and Tubal. Ang sabi ng Panginoon, sulat mo sa iyo, na ang Gog at Magog at lahat ng kanyang mga alay sa panahon natin ito ay kumakakawan sa Russia at lahat ng mga alay nito. Ang sabi ng Panginoon kay Propeta Ezekiel, sabihin ko sa kanila na ako ay lalaban sa kanila. And I will tear thee back and put hooks into thy throat, and I will take people and all thine army. Sabi ng Panginoon, mapupuntay ko kayo lahat sa Israel. Ang mapupuntay niyo ang ating bayan Israel. Subalit, ako maglalagay ng patibok sa inyong lahat, ang sabi ng Panginoon. Sabi nito, and all thine army, horses and horsemen, all of them loaded with all sorts of armor, even the great company with bucklers and shields, all of them handling swords. Ito po, ini-describe the prophet Ezekiel nung makita niya itong vision sa ating panahon at in future, nakita niya yung Gog and Magog na Sheth and Tubal. Ang Russia po ito po ay Russia at lahat ng mga kakampi ng Russia. Sila po lahat ay susubok sa Israel. Ang tutulungan ng Israel, balit sila po ay magbibigo. Ay maglalagay ng pagbuhok sa kanila. Susubok silang lahat sa Israel at sama-sama silang parunusan ng Diyos. Sabi nito sa verse 5, Persia. Ang Persia po ay Iran. Ethiopia. Ethiopia, ito po rin sa panahon natin ngayon. Ang Libya. And Libya with them. All of them with shield and helmet. So yung Persia po ito ay Iran. Ang Ethiopia, ganun pa rin po. Ang Libya, ganun pa rin po. Lahat po sila lulusog laban sa Israel, sasapukin nila ang Israel. Subalit silang lahat, magsabot nila sa Israel, silang lahat ay mamamatay, mapakain sila ng Panginoon, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Kapatid, kaya ko po ito sinasabi sa inyo, pagkat sa ibang mga mananalala, hindi ko nakapakinggan. Kailangan ko daw itong sabihin sa inyo, ayon sa Panginoon, upang magising ang ating kamalayan, ang ating mga puso, na yung pinapakit sa Biblia, nangyayari na po sa ating mga panahon. Kailan ka magigising sa kapulihan? Kailan ka magigising? Kailan ka pa magsisisi sa iyong kasalanan? Kailan ka pa
sumasampalataya sa Panginoong Yesus kapag huli na ang lahat, tayo po ay matatawag na lumalakad sa kamangmangan kapag hindi po tayo nagising. Sapagkat yung sinasabi sa Biblia, nangyayari na po sa ating kapanahunan. Ibig sabihin, tayo po ay nasa mga huling araw pa. Kaya tayo po ay dapat ipaghanda sa pagbabalik ni Jesus. At ang dapes ng paghahanda, magsisi sa mga kasalanan, kapasukin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas sa buhay mo. At itatala ng Panginoon ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. At yun ang gate pass mo para makapasok sa langit. At isasama ko ng Panginoon sa pag-agaw o sa rapture of the church. Ezekiel 38 verse 6, Gomer and all his clans, the house of Togarma of the north, brothers and all his clans, and many people with thee. Lead us the first of the Lord thyself, thou and all thy company that are assembled unto thee, and be thou a guide unto them. Dito pinapakita ng Panginoon ang mga bansa na sasabot sa Israel, Asia, Iran, Ethiopia, Libya, at lahat ng mga bansa na kakampi ng Russia. Lahat po sila ay sama-sama sasagutin ang bansang Israel. Hindi ba nababasa na natin ito sa mga news? Nababasa na natin ito, nakikita natin ito sa social media. Kaya mga kagabulihan, magsigisip po tayo. Huwag tayong tutulog-tulog sapagkat ang Panginoon ay babalik na. Anumang oras, kailangan kang maghanda, kailangan kang magsisi sa iyong mga kasalanan, at kailangan mo tanggapin si Jesus bilang Panginoon at angin mong tagapagligtas. Siya lamang at wala ng iba. Mabuti ang kayo mga tagapulian, napapakinggan niyo po sa salita ito ng Panginoon para sa ibang lugar ay hindi ko nababanggit at wala nagpapahayag ng mabuting balita sa kanila. Kaya, dito ko nalaman, mahal ng Panginoon ang mga tagapulian. Papalag kayo mga tagapulian, mahal kayo ng Panginoon at patuloy siya nagpapadala ng mga nangangaral sa inyong kalakatahan. Hindi lamang ako, marami pang iba ipapadala sa inyo ang Panginoon. Subalit hindi lamang laging ganoon mga tagapulian. May pagkakataon ang Panginoon ipapadala ko sa ibang lugar. Kaya samantalahin ninyo ang mga napapakinggan nyo pa ang salita ito ng Panginoon. Ang bansang Israel ngayon, simula nung dininay nila si Jesus hanggang ngayon, wala na silang kapayapaan, hindi na sila tikmaan. Ang nakakalungkot hanggang ngayon, marami pa rin sa kanila ang hindi kumipilala kay Jesus bilang Panginoon tagapagligtas nila. Mabuti pa ang mga Kristiyano na una pa kapilala kay Jesus kaysa sa kanila. Subalit meron na rin mga Hudyo ngayon ang naging Kristiyano na rin at sumampalataya na rin sa Panginoong Jesus. Subalit karamihan sa kanila ay hindi pa rin kumikilala sa Panginoong Jesus. Kaya nga mula noon hanggang ngayon ay pinahintulutan pa rin ng Diyos na sila ay mawalan ng kapayapaan
kung magitan ng mga simbahan. Subalit yung pangako ng Diyos sa kanila ay hindi mawawala. Sabagat pangako ang Diyos sa kanilang pinaka-ninuno na si Abraham na sila'y pagpapalain at dadami ang kanilang mga lahi. Mga kapatid, pinapakita lamang dito si Jesus ang kailangan ng buong mundo. Sinasabi ni Jesus, I am the way. Si Jesus lamang ang daan para maligtas. Mga tagabulihan, kapag meron ka ibang tagapagligtas, lahat para ikaw maligtas. Alam, suporot kay Jesus Christ, kapatid. Wala kang pang-unsi kaya Hindi na ngayon. Mapapagod ka lang at maruwi ka lang sa hell. Can you just imagine? Kung tuloy mo pinaniwala ako, pero hindi naman pala si Jesus Christ yan, kapatid. Ikaw ay lumalang sa kahamalan at pigilan ka ng buyan. Kung nais mo, huwag mag-suffer habang buhay sa hell. Kung wala si Jesus, walang langit na makikita ang sino man sa atin. Kung nais mo makita ang langit, magkasip mo si Jesus bilang Panginoon at kahit tagapagligtas mo. Siya lamang, wala ng iba. Huwag kang makikinig sa mga sinungaling na preacher. Ang hindi si Jesus ang pinapagano ng kahangalan. Kapag hindi si Jesus ang itinataas sa mo ay walang saysay. Kapag hindi si Jesus ang tagapagligtas mo, kapatid, nabubuhay ka sa kawalan. Nabubuhay ka, nagsasayang mo ng panahon. Kapag ang tao lumalakad sa buhay na ito na wala si Jesus, ay lumalakad siya sa kahangalan sapagkat si Jesus lang ang nagbibigay buhay sa atin. Kaya sinabi ni Jesus, ako ang daan. Galing na sa bibig ni Jesus, ako ang daan. Ang tao talagang luphang ang mga nakikinig sa iba bago kay Jesus. Sinabi na nga ni Jesus, ako
sa ano, hindi na pala kailangan na pala. Ano, ba't na? Lobat na yung ano, yung charge ng ano,